Hello mga pangga, good evening. Ayan mga pangga, pag-usapan naman natin ngayon yung kaganapan sa ating lipunan. Yung mga government officials natin ngayon, kumusta naman? So, mga prinsip bilang ordinaryong mamamayan, di ba? Kailangan natin makialam din. Kasi kung manatiling titingin-tingin na lang tayo sa kanila, wala tayong pakialam, paano nila malalaman na mayroon pala tayong mga hinanaing, di ba? So, nararapat lang mga prinsip na nararapat lang na makialam din tayo. Kaya, ang katanungan natin ngayon mga pangga, kung bakit ang mga kung bakit ang mga dating opisyal sa gobyerno mga dating opisyal sa gobyerno ay at ang mga kasalukuyang mga government officials, bakit may mga matitinding hindi pagkakaunawaan? Bakit nagtitirahan or nagbabatuhan ng mga salitang hindi ka nais-nais? Na supposed to be, bilang government officials, nararapat sana na magiging role model ka. Maliban sa may responsibility ka, magiging role model sana sa mga ordinaryong mga mamamayan. Hindi po ba? Dapat ganon. At maliban dyan, pag government officials, magiging maganda lang kung mayroong tayong magampanan mo yung responsibility. Okay. At kung mayroong transparency, yung maliwanag sa lahat, walang tinatago, ganun baga. At may accountability, may mga pananagutan. Diba ba? Okay. Dapat may mga ganun, mga pangga. So, matawag natin na kung may accountability, may pananagutan, at simple may transparency. Walang itinatago, walang nailahad-lahat. Para patas, di po ba? Para wala yung mga murmuring, di ba? Kasi, pag magtago ka ng mga bagay-bagay, lumabag ka ng mga bagay-bagay, take note that being a government officials, they should act or they should move according to the rule of law. Kasi pag hindi ka gagalaw ka ng hindi naaayon sa saligang batas, natitiyak tayo na sila ay may pananagutan. Tama? Okay? So, kung bakit, di ba? Kaya, kumbaga, ang katanungan ay, did you know why there is a dreadful situation between the former officials, government officials, and the recent higher officials? Bakit may mga dreadful situation, yung parang hindi talaga pagkakaunawaan? Di ba? Bakit may mga ganon? So, parang may mga ganti-gantihan kasi mga pangga. Napapansin natin na parang, alam mo yung pride is being enforced into their mind. Think that they are in the recent situation or recent position. Kaya parang, porque nandyan ka ngayon, alam mo yung ganon, gagawin ang lahat na kahit alam naman natin na may pagkakamali, kahit alam naman natin na mali, that is against the law of, that is against the law or hindi nakabatay sa konstitusyon, ginagawa. Kaya, yun ang mga bagay-bagay, mga pangga na parang napakahirap i-define ang mga tao ngayon. Lalo na parang sa mga higher officials natin. Talaga namang nag-iisip tayo na talaga namang simple, di ba? Namimili nga tayo, di ba? Maraming mga kandidato, mga candidate during election. Tapos, mamili tayo talaga namang iniisip natin na sana ito talaga ang manalo, ganun-ganun. Tapos pag manalo na, ano nangyari? Di ba? Parang kanya-kanya silang sikap doon. Alam mo ganun, para bang some of them have forgotten the rule of law. Talagang, para bang hindi na nila iniisip na may dapat silang, ang galaw nila ay nakabatay dapat sa batas, sa saligang batas. Kasi kung hindi, di ba, may pananagutan sila. Kaya nga may tinatawag tayo na accountability. Pero napansin ko kasi mga pangga, alam mo yung, kahit alam naman na mali yan, ginagawa pa rin. Di ba?
Kaya parang hindi talaga siya maganda. It is nice naman. It is nice. Alam mo, ngayon kasi napansin ko, parang kahit alam na mali yan, para bang alam mo yun, nakikianib pa rin. Kasi yung inaaniban ay, kumbaga, they are in the highest, di ba, position. Or, di ba, sa kataas-taasan. Kaya, kahit sabihin natin na may mga allegations, a lot of allegations and accusations, hindi talaga, para bang idididma na lang, hindi talaga tinitingnan. So, the reason why, na kung bakit mayroon tayong three branches of the government, which is the executive, the legislative, and the judiciary. Kung bakit mayroon yan, para magampanan ang tinatawag na transparency. And, matawag natin na yung check and balance. Okay? Check and balance. So, kung ganun, alam naman natin ang power nila. Okay? The executive body or the executive department could not be a leader to the legislative bodies. Okay? Hindi siya pwedeng magiging leader doon. Because they have their own different functions. Okay? May mga mandates sila na dapat tinagampanan. Okay. So, kung bakit magulat ka na lang na parang iba ngayon, this administration lang naman, parang napansin ko na para bagang kahit alam naman natin na na parang yung obvious talagang may umaanib, nakikianib. Well, it's nice naman to get along with the other parties, or shall we say, to get along with the other group, di ba? Or to get along with the other organization or something, di ba? Mga ganon. But to go with the flow most of the time in your life, I think there's no difference between you and the coral reef on the sea floor and the bamboo tree on the grain field, that wherever or whatever the wind blows go, they have to go through. If not, they will be uprooted. Ganun po ang nangyari. Yun ang masaklap, mga pangga. Kung ang puno ng kawayan ay hindi siya umaayon, lumalabag siya sa hampalos ng hangin, di ba? Mabubuwal talaga siya. Ganun ang nangyari ngayon. If you can't be able to go with the flow, you will be uprooted. Mabubuwal ka talaga. Di ba? The same as the coral reef under the sea. Wherever the waves will go through, they have to go with the flow. If not, matanggal ka sa kinalalagyan mo. So yun ang mahirap ngayon, mga pangga. Para bagang parang nalimutan na natin yung the highest court of the land, which is the Constitution. Yung saligang batas, parang nawala na. Dumating na lang tayo sa punto na they're supposed to revise or to change to modify some provisions of the Constitution. Dumating natin sa point na ganyan. Pero to be honest lang, hindi pa natutupad talaga ng totoo ang ibang mga provision, ang ibang mga kautusan doon sa saligang batas. Yun ang masaklap doon, mga pangga. Di ba? Kaya naman, parang mayroon pa tayo, mga pangga, yung suppression and excessive use of power. Diba?
yung pagpipigil at saka yung sobrang paggamit na natin sa sobrang paggamit natin sa kapangyarihan na invested sa iyo, na ibigay sa iyo, 'di ba? Like restraining of local power. Yung mga local power natin is being controlled. Alam mo yung ganon. 'Di ba? Parang masakla, hindi maganda. Because it is being felt by every Filipino citizen. Naramdaman po talaga ng taong bayan. 'Di ba? Parang nalimutan na yung Article 3 of the Constitution, which is Bill of Rights. Nawala na yung sa Article 3, which is Bill of Rights, sa Section 4 doon mga pangga. Nakasulat doon, yung sinasabi doon ang there is no law shall be passed abridging the freedom of speech. There is no law shall be passed abridging the freedom of expression, and there's no law shall be passed abridging the freedom of the press. Pero napansin ko mga pangga, di ba? Doon tayo sa there is no law shall be passed abridging the power, abridging the freedom of speech. Doon parang may baliktad na rin. Kasi dapat walang ibig sabihin, dapat kasi walang dapat kikitil or pipigil sa freedom of speech, freedom of expressions, as well as the freedom of the press, yung malayang pamamahayag. Okay? Malayang pamahayag, at saka paano ka mag-express doon sa mga grievances mo, di ba? At saka yung sa malayang pananalita. Pero iba ngayon ang naganap. Nawala na ang content ng Article 3 Bill of Rights Section 4. Nawala na po siya. Bakit? Ang freedom of speech natin, supposedly, kung hindi ka hinaharang or hindi ka ina-abridge, dapat, dahil naman nandyan man sa ating, kumbaga nandyan man sa mga batas ng mga lokal natin na kailangan mayroon tayong permit. Okay? So, kung hindi ka hinaharang, dapat binibigyan ka ng permit. So that people are free to gather together or may tatawag ding assembly, parang sa ganun ay makapagpahayag sa kanilang mga grievances. Diba? Sa mga hinanaing. Pero, wala. Laban bawi, bigay bawi. Tapos, paliwanag, ganon, maraming mga paliwanag. Pero obvious naman na, hinaharang ang kalayaan sa pagpapahayag, sa pagsalita, at saka sa expression. Ngayon, punta tayo sa wala dapat there is no law for shall be passed for the abridging for the freedom of the press. Pero iba na ang nangyari. Sa malayang pamamahayag, iba nang nangyari ngayon kasi ang ating tinatawag na mainstream media nanahimik na. Hindi na yung atat na halos makipagbanggaan doon sa may mga gatherings kasi kailangan may report. Iba na ngayon. Nanahimik na.
Mm. So what do you think mga pangga? Ano ang galaw ng gobyerno natin ngayon? 'Di ba? So, ang sa atin lang, magsasabi lang tayo kung ano ang nagaganap, ano ang kaganapan. Pero as far as the governance is concerned, kumusta naman ang mga kalayaan ng tao, 'di ba? So, ganun pa rin, parang lalong nag-iingay. Okay. Kasi parang ang mainstream media wala na eh. Hindi na talaga sila nagsasalita tungkol sa mga top issue. Okay? Issues or allegations, accusations regarding the, yung medyo mga maaanghang na mga bagay, talagang hindi na sila nakikialam doon. Wala na. But other mga news nila, binabalita naman. Kaya yun lang ang mga bagay-bagay na kung bakit nagkagano na siya ngayon. So, yun yung pong nilaman ng Article 3 Bill of Rights, Section 4. Ngayon, sa Section 1 naman, nagsasabi din naman doon that no person shall be deprived of life, liberty, or kalayaan. Diba? As well as the property without due process of law. Diba? Wala dapat na ma-deprive or 'di ba? Okay. Sa Section 1 of the Bill of Rights mga pangga, nakasaad doon that no person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law. Ang ibig sabihin mga pangga na wala dapat na mapagkaitan. Wala dapat na pagkaitan sa buhay mga pangga, lalo na sa kalayaan. O kahit na even sa mga properties na meron ka, na halimbawa meron kang properties na nais kukunin sa iyo, or halimbawa properties mo na ng gobyerno, na kailangan sa gobyerno, ganyan, kailangan it always be done through the due process. Kailangan dadaan talaga sa tamang galaw ng saligang batas. Okay, ganun po mga pangga. So, ngayon ating napapansin mga pangga na yung galaw ng ating ngayon parang ewan ko. Pero ang masasabi ko lang naman, okay naman sana yung presidente natin. Kaya lang, ewan ko, dahil siguro sa kumbaga mga galamay-galamay, di ba? Ang mga galamay kailangan galaw-galaw, parang ang hirap. Kasi hindi mo po pwedeng Kaya lang naman kasi, kung ang mga galamay mo kasi hindi talaga naaakma sa galaw ng pinuno, parang ang nasisira kasi yung governance. Yung nasira yung pamamalakad ng ating siya ang nasisira. Kaya mahirap din talaga. So, what we are trying to, dito sa natin is, para bang nagpahayag na lang tayo kung ano ba ang kaganapan. Kaya, yun. So, tungkol na naman sa mga siyempre, parang kasama na yung mga other factors na saan na natin mga pangga, yung mga corruption, di ba? Hindi talaga nawawala mga pangga. No? Corruption and take note, ang proliferation of illegal drugs talagang tumitindi na. Di ba? Talagang it's quite obvious naman and apparent to our society. Talagang kitang-kita na ngayon na talaga namang nagkakalat na naman. Ang proliferation of illegal drugs, talagang obvious na talaga siya. Kaya parang isang bagay din na dapat pagtuunan ng pansin ngayon. Siyempre di ba? Kasi sa corruption, maraming klase ang corruption mga pangga. Mayroon pa tinatawag na
embezzlement. Kamakailan lang yung embezzlement. Yung parang kamakailan lang na pag-usapan natin na yung tungkol doon sa ahensya ng ah, DSWD, di ba? So, kumbaga, pag natawag kasi natin embezzlement mga pangga, yung parang it is a wrongful of yung tawag ito, yung wrongful appropriation, yung appropriation sa fund, no, di ba? Yung medyo mali na paglagalay. For example, mga pangga, nagbigay ng malaking halagang pera doon sa isang ahensya. Like for example, yung kuhaan din ng base yung tungkol sa DSWD. Naglagay ng malaking budget, billions of money na nakalagay yung budget diyan, pero walang project. In other words, nakalagay siya pero hindi specify doon kung sino ang mga beneficiaries. Okay? Na-get? Yung beneficiaries, hindi talaga kung para sa ano yan, di ba? Siyempre, di ba, sa DSWD naka-classify kasi doon yung pwedeng tutulungan sa perang yan, sa appropriation na yan. So, kung mayroon siyang nakalaan para dyan, appropriation para dyan, dapat nakaspecify kung sino at para kanino yung mga yung sino ang magiging beneficiaries. Yun po. So, kung nailagay sa isang department or sa isang ahensya ang isang funds na dapat gagastusin na hindi naka-specific doon ang tinatawag nating mga beneficiaries, yan po ay isang tawag na kasi questionable siya Bakit inilagay doon na wala namang siyang beneficiaries? So therefore, it is considered as embezzlement. Yung embezzlement, yung mga maling paglalagay ng appropriation funds. Okay? Yun, ganun po yun. So another example is bribery. Uso yan mga pangga, bribery. Yung magbibigay lang ng malaking halaga para lang magawa at magawa lang yung isang bagay, mapagbigyan lang sa isang bagay, kailangan mag-bribe. Bigay-bigay ng ganito para magawa lang isang bagay na hindi ka nais-nais. Yan. Another mga pangga, yung tinatawag natin extortion. Diba? Yung extortion, hindi talaga gumagapang din talaga yan sa mga lokal-lokal. Bakit? Like for example, mga example lang na parang mga simple example lang. Ang mga ordinaryo mga mamayan, lalo na yung mga vendors, di ba? Yung mga magtinatinda sa mga along the street or saang banda ba yung banda, na maaaring sabihin na pinagbabawal dyan, pwesto na yan. Huwag kayong mag-ano dyan kasi ganito, ganyan. Subalit, out of ka ng sinasabi ba ganila na ay wala pa namang dito muna tayo, magtinda muna tayo, ganyan. So, para hindi ka masita, para hindi ka mawala dyan, you need to give something. And that is extortion. Okay? Yung mangingikil na lang doon sa mga para lang, siyempre, ikaw naman din nandoon, para di ka matanggal, mayroon kang, you still have a chance to, to sell or magtitinda ka dyan. Di ba? You have to give something. And that is extortion, mga pangga. Di ba? And then, halimbawa, may iutos din. Ito ganyan. Kasi biglang kang may kickback ka dyan, pag ganyan. Ano yung mga ganun mga pangga? That is a form of corruption. Maraming form ng corruption talaga mga pangga. Okay. 'Di ba? Money laundering. Yun ang ang money laundering kasi mga pangga, it is an act or it is an activity of making money, making a large money, volume of money, talaga namang huge amount of money done by mga illegal
mga illegal ba? Like for example, yung mga tinatawag nating, di ba, mga illegal drugs, for example, mga ganyan, mga pangga. Yung parang ipaano na lang yung mga ipalusot yung mga kontrabandong mga bagay na nag-create ng malaking pera. That is example of money laundering. Okay. Mga illegal activities yan, mga pangga, na kung saan nag-create ng mga malaking pera, volume ng pera. Ganun po yun, mga illegal halimbawa yung mga smuggling, di ba? Yung smuggling, that is an example of money laundering. Kaya ganun yun, mga pangga. Yung galaw nila sa money laundering, yung galaw nila akala mo legal. Titingnan sila, it seems like talagang legal. Pero ang totoo lang, hindi illegal. Kaya yun ang tinatawag na money laundering. Napakalaking volume ng. Another problem, mga pangga, is yung several kinds of crimes ang nangyari ngayon. Talaga naman, Diyos ko, talaga, parang hindi talaga maganda, mga pangga. Talagang lumalala ang mga krimen. Okay, like for example, mga pangga, yung motor vehicle theft, di ba? Yung aagawan ka na lang ng motor. Di ba, alam mo yung gano'n? Kukunin yung mga motor, tapos kaya aabangan ka na lang, kukunin yung tapos ang masaklap, kung kaya ka nilang tsugiin ka. Yung may nakaraang few days ago lang, na talaga namang pinilingan pa ang mata, tinalian ang kamay at inihulog sa bangil, di ba? Tapos kinuha yung sasakyan niya, di ba? What a terrible di ba? Talaga naman, very horrifying talaga, nakakatakot, di ba? Hindi maganda yung mga pangka. So, and then aside from that, parang kung good governance kasi, mga pangga, dapat you cannot find people gathering together and expressing their grievances on the street. Yung sa madaling sabi ba, yung magrarally, tapos di ba, magbitbit ng mga placards kung ano-ano mga sinasabi, mga hinanaing nila, di ba? So kung good governance ka, pwede naman kausapin ang mga yon, di ba? Kausapin yung mga nagiging leader doon para pag-usapan ng mga bagay-bagay na hindi nahahantong doon sa magsunog-sunog ng mga something, di ba? So, isang bagay lang yan, mga pangga, na talaga namang, di ba, yung nakawan, di ba, yung snatching, robbery, di ba yung robbery? Yung bagay na ikukunin lang sa'yo ng talagang pipilitin talaga naman, tapos sasaktan ka pa. Yung snatching, di ba? Yung mga cellphone or anything that is, valuable, talagang kinukuha. Kaya talagang napakahirap na ganong sitwasyon sa ating lipunan ngayon, di ba? Napakahirap. So, is there anything we can do, mga pangga, to the people whom we trusted them so much? May magagawa pa kaya tayo tungkol sa kanila? So, nako, mga pangga, abangan na lang natin yung mga susunod pang kaganapan, kasi parang hindi, ang hirap ipaliwanag ang galaw ng gobyerno ngayon. Parang scary. Thank you so much, mga pangga, for watching.